So, ayun, ang devotion ko ngayon, sa Psalm 129 verse 2, sabi doon, all my enemies have attacked me, but I am, but I am never defeated, or basta ganun, yung parang all my life, inaatake ako ng enemy, pero never niya akong natalo, ganun, never niya akong na-defeat, ganun. So, napaisip ako, sabi ko, all my life, hindi niya ako dinefeat, pero may mga moment na parang natatalo ako, ganun, feeling ko natatalo ako, ganun. So, sabi ko, hindi niya ako na-defeat, ganun, hindi niya ako na-defeat. So, parang nag-backtrack ako, ganyan. Backtrack? So, ayun, parang sabi ko, oo nga, no, kasi diba dito sa mundo, parang ano tayo, like, yung mga bagay na ginagawa natin, yung mga makamundong bagay na ginagawa natin, nakasanayan na natin, and nakala natin, normal na yon. So, habang ginagawa natin yung mga bagay na yon, hindi natin alam na ayun na pala yung mga bagay na nagpapaalipin sa atin, kasi nga, habang ginagawa natin yung bagay na yon, ano siya, tawag dito, nag-favor siya sa emotions natin na kaya natin siya ginagawa kasi doon tayo masaya, ganun. Pero hindi natin alam na yun na pala yung mga bagay na nagpapaalipin sa atin. And from that moment, sabi ko, oo nga, no. Parang doon ako nag-come up sa realization na yung never defeated, yun pala yung, kasi 'di ba, yung mga bagay na yun, akala natin masaya tayo, tapos inalipin tayo nang hindi natin alam, nagawa pala yun ng enemy. Akala natin sarili lang nating gawa, ganyan, sa isip lang natin, ganon. Kaya tayo para nagkakaroon na tayo ng anxiety, depression, mga ganyang bagay na hindi natin alam na ayun na pala yung effect nung pagsunod natin or paggawa natin ng mali, ganon. Teka lang. So, yung sinasabi na never defeated, yun na pala yung yung time na kahit ano yung mga bagay na ginawa mo dito sa earth, ano yung mga bagay or effect na ginawa mo, hindi ka ma-defeat ng kaaway to the point na parang i-surrender mo na talaga yung life mo, ganun. Kasi pagod ka na, ganyan. Yung parang nagkaroon ka na ng suicidal moment, mga ganun. And ako, dumating din naman ako sa point na ganun. So, parang doon ko na-realize na nga, kung hindi ko pinagbigyan si Lord na kumilos sa life ko, kung hindi ko ginusto or pinursu na makilala si Lord, hindi ako talaga siguro aabot ng ganito katagal, ganun. Hindi siguro ako aabot ng alam mo yun, yung talagang masasabi mong na-defeat ka na talaga ng kaaway kapag sinuko mo na talaga yung life mo without letting God na kumilos sa life mo, ganong moment, ganong point. Ewan ko kung nagigets nyo, pero yun. So, parang grabe yung week ko na to, no, sobrang nangusap talaga sa akin si Lord ngayong week na to, and thankful ako, talagang happy yung heart ko na bumalik ako dun sa time na every time na manghihina ako, ganyan, every time na nakakailanganin ko ng tulong ni Lord, talagang hindi niya ako hinayaan na hindi niya ako pinahirapan ba, ganun, hindi niya ako pinahirapan na hanapin siya or isik siya, ganyan, parang ayun lang yung hinihintay na talaga, yung anak, nandito lang ako, ganyan, and kung kailangan mo ng tulong, ganyan, ready naman akong tulungan ka, ganun, parang alam mo yun, hinihintay na lang talaga ako na ako yung lumapit, ako yung maghanap sa kanya, ako yung kumailangan sa kanya, ganun. Pero hindi niya pinipilit na ano mo kasi ako yung kailangan mo, ganun, yung ganun, hindi ganun. Pero hinayaan niya ako na ako mismo sa sarili ko, ma-realize ko yung mga bagay na ginawa niya for me, ganun. Ay, grabe.